Pisong dagdag sa minimum fare sa mga PUJ at modern jeep, epektibo na sa Linggo, October 8. LTFRB nilinaw na provisional increase o pansamantala lamang ito. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Tama yan, Ivy, no? Base kasi sa inilabas na memorandum order ng LTFRB ay gumugulong na yung pagdinig tungkol dun sa hirit ng mga transport group na dagdag na 5 piso sa pamasahe. Bilang na ang mga araw para sa 12 peso base fare sa mga public utility jeepney o PUJ. Epektibo kasi sa Linggo, October 8, may 1 peso provisional fare increase na. Sa makatwid, 13 pesos ang ibabayad ng mga commuters sa traditional na jeep at 15 pesos naman sa modern jeep. Ayon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, pansamantala lamang ito habang dinididig pa ang 5 pisong petisyong inihain ng mga transport group. Pang-alalay raw ito sa mga tsuper at operator dahil sa ilang araw na sunod na oil price hike. Pero may babala ang LTFRB. Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito which could lead to your suspension. Ang tila pakonsuelong pisong dagdag sa minimum fare, hindi naman daw talaga sasapat kung tutuusin para sa mga tsuper. Pero ayos na rin daw kesa wala dahil hindi lang naman daw presyo ng produktong petrolyo ang patuloy sa pagtaas, kundi halos lahat na ng bilihin. Tsaka yung mga pyesa, pagka nagmahal ang crudo na yan, mahal na rin ang pyesa. Hari na nga magkatotoo yung 5 pisong dagdag para naman malaking bagay sa amin yun eh. Malaking bagay yun. Para sa ilang commuter, nauunawaan nila ang dagdag pisong singil sa minimum fare. Parang help na din po yun para sa mga driver natin and yun sa mga tao naghahanap buhay para po mahatid lang kami ng ligtas. Lahat nagtaasa na, so kailangan talaga rin ng mga drivers natin na mag-increase din naman sila sa mahal ng gasolina. Nakasaad din sa memorandum order ng LTFRB na dapat pa rin ipatupad ang nararapat na diskwento sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Epektibo ang fare hike sa buong bansa. Ivy, hindi na raw kailangan ng fare matrix para rito, no? Pero ang giit ng LTFRB na seryoso sila sa pagpapataw ng parusa sa mga mapang-abusong tsuper o di kaya operator. Ivy, nandito tayo ngayon live sa Batangas City Grand Terminal. Kasama natin ang isang tsuper na si Kuya Romeo. Hingin lang natin yung pulso niya tungkol dito sa ipatutupad na fare increase sa darating na linggo. Sir, anong masasabi niyo doon sa dagdag piso na pamasahe instead of 12 ay magiging 13 pesos na yung minimum fare? Okay naman, kung sakalit may ibigay. At lalo magaling kung all na lahat ng kabuuan ng biyahe, may dagdag na piso. Oo. Ang sabi kasi, Kuya Romeo, ng LTFRB na temporary, hindi naman daw ito permanente. Kayo sa grupo nyo ng mga namamasada dito sa Batangas City, ito ba'y sa palagay nyo, dapat ma-extend pa ito o dapat taasan pa yung increase na ito, sir? Kung may lulugalhay, dapat mataasan pa. Dahil napakamahal ng krudo na. Talagang over na over ang taas ng krudo. Hindi man nababa ang krudo. Ay, mamasahe na may kung magtaas konti lang. Okay. Yan. And Ivy, isa lang yan sa mga sentimiento ng ilang tsuper dito sa Batangas City. At yun nga, hinihintay pa natin yung paggulong ng pagdinig ng LTFRB dito. Hihingi lang tayo ng isa pang pulso ng isa sa mga pasahero dito. No? Tingin na lang natin yung opinion nila tungkol sa dagdag pisong pamasahe sa darating na linggo. Sir, excuse me lang. Sir, ano lang reaction mo doon sa darating na linggo, October 8, may dagdag na piso sa pamasahe? Mapapamahal po ulit yung pamasahe. Okay. Nagtitipid po sa mga pang-school po namin. Ayun lang. Okay, ano pangalan ni sir? Maki po. Maki, bilang estudyante, mapapamahal ka. Oo po. Medyo magkakaroon ng adjustment si Kuya Maki sa kanyang baon, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.